Pinatalsik sa gitna ng marangyang piging, buntis, at walang saplot na dangal. Habang si Rafael ay nagpapakasasa sa yakap ng mayaman niyang kabit, ako ay itinapon na parang basahang marumi ng sarili kong biyenan. Akala nila, kinuha na nila ang lahat sa akin. Ngunit hindi nila alam, hawak ko ang susi sa kanilang pagkawasak. Ako si Dalisay, at sa aking pagbabalik, luluhod ang mga Langston sa aking paanan. Sino ang tunay na reyna ng mga Langston? Huwag kang mag-alala, Mama. Pipirma rin ang babaeng iyon sa waiver na inihanda natin. Saan pa ba siya pupunta? Wala siyang pera, wala siyang pamilya, at wala siyang silbi, kundi ang maging katulong sa bahay na ito. Pagkatapos ng gabing ito, itatapon ko na siya na parang maruming basahan na hindi na kailangan sa ating harap. Napatigil ang aking mundo sa narinig kong tinig ni Rafael mula sa kabilang panig ng pinto ng garden. Ang boses na dati ay nagpapatahan sa akin sa tuwing ako ay pagod. Ngayon ay tila isang matalas na labaha na humihiwa sa aking pagkatao. Nanigas ang aking mga paa sa malamig na sahig ng kusina. Sa aking kanang kamay, hawak ko ang isang platitong may mainit pang empanada, ang paborito niyang merienda na maingat kong niluto sa gitna ng init ng hapon, kahit pa sumasakit ang aking likod dahil sa 4 na buwang dinadala ko sa aking sinapupunan. Binitawan ko ang platito sa ibabaw ng mesa ng walang tunog, ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang malakas na pagguho na yumanig sa aking buong pagkatao. Tiningnan ko ang aking mga kamay na puno ng kalyo mula sa paglalaban ng kanilang mga mamahaling damit, mga kamay na may bakas ng mga paso mula sa pagluluto ng kanilang mga marangyang hapunan. Akala ko, ang bawat patak ng pawis ko ay puhunan para sa isang masayang pamilya. Akala ko, ang aking pagsisilbi ay sapat na para mahalin ako ng lalaking pinangakuan ko ng habang buhay. Ngunit nagkamali ako. Sa paningin ng pamilya Langston, ako ay hindi asawa. Ako ay isang kasangkapan lamang na tapos na ang silbi. Lumipas ang ilang oras na tila isang masamang panaginip. Narito ako ngayon sa gitna ng malawak at nagniningning na ballroom ng mga Langston para sa kanilang anibersaryo. Napilitan akong magsuot ng isang lumang bestido na tinahi ko lang mula sa mga lumang kurtina. Pilit na itinatago ang aking maliit na tiyan. Sa paligid ko, ang mga matatandang mayayaman ay nagbubulungan habang tinitingnan ang aking anyo. Dalisay, lumapit ka rito. Ang malamig at mapang-utos na tinig ni Doña Victoria, ang aking biyenan, ay umalingaw-ngaw sa gitna ng musika. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Dahan-dahan akong lumapit. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis na tila isang ibong gustong kumawala sa hawla. Sa tabi niya, nakatayo si Rafael, guwapo sa kanyang mamahaling tuksido, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa akin. Sa kabilang gilid naman ay isang babaeng estranghero, maganda, maputi, at balot ng mga diamante. Narito ang lahat upang saksihan ang katotohanan, panimula ni Doña Victoria habang itinataas ang kanyang baso ng alak. Ang babaeng ito, na pinatira namin sa aming tahanan dahil sa awa, ay hindi karapat-dapat sa pangalang Langston. Magnanakaw ka, Dalisay. Nasaan ang kwintas na kinuha mo sa aking silid? Nabingi ako sa kanyang paratang. Ma, wala po akong kinuha. Alam niyo pong hindi ko magagawa yon. Ang tanging lumabas sa aking nanginginig na mga labi. Ngunit bago pa ako makapaliwanag, naramdaman ko ang malamig na likido na bumuhos sa aking ulo. Ibinuhos ni Doña Victoria ang kanyang alak sa aking mukha. Ang amoy ng red wine ay humalo sa aking mga luha. Sa gitna ng kahihiyang ito, lalong humigpit ang kapit ni Rafael sa baywang ng babaeng katabi niya. Tama na ang drama, Dalisay, sabi ni Rafael sa harap ng lahat. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Ito si Cassandra.
Siya ang tunay na nagdadala ng tagapagmana ng mga Langston. Hindi ang batang nasa loob mo na baka hindi ko pa alam kung kanino galing. Isang malakas na sampal ng realidad ang dumapo sa aking puso. Hindi lamang siya nagtaksil, kinuwestiyon pa niya ang dangal ng aking dinadala. Ang bata sa aking sinapupunan ay tila gumalaw, tila nararamdaman ng pait na dumadaloy sa aking dugo. Layasan mo ang bahay na ito, ngayon din. Sigaw ni Doña Victoria habang itinutulak ako patungo sa malaking pinto. Huwag kang magkakamaling bumalik dahil wala kang makukuha kahit isang kusing sa amin. Pirmahan mo ang kasunduan na wala kang habol sa amin o ipapakulong kita sa paratang ng pagnanakaw. Wala akong nagawa kundi ang humakbang palabas. Ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ay tila pag-iwan sa 10 taon ng aking buhay na itinapon ko lang sa wala. Paglabas ko ng gate, sinalubong ako ng isang marahas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa aking paghagulgol. Narinig ko ang malakas na pagtikom ng bakal na gate sa aking likuran. Ang liwanag ng mansyon ay unti-unting naglaho habang ako ay naiiwan sa dilim ng kalsada. Basang-basa ang aking manipis na damit at ang lamig ay dahan-dahang nanunuot sa aking mga buto. Napahawak ako sa aking tiyan. Pinoprotektahan ang tanging kayamanan na natitira sa akin. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ganito na lang ba ang halaga ng isang babaeng nagmahal ng tapat? Ang maging alay sa altar ng kanilang kasakiman at pagkatapos ay itapon sa putikan? Tumingala ako sa langit. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa aking mukha. Sa sandaling iyon, sa gitna ng aking pagkawasak, may isang mitya ng galit ang nagsimulang magalab sa aking dibdib. Hindi ito ang dulo. Ito ang simula ng aking pagbangon. Huwag kang pipikit, Dalisay. Humawak ka sa akin ng mahigpit. Hindi rito magtatapos ang kwento mo. Ang tinig na yon ay tila nanggagaling sa kabilang panig ng isang mahabang lagusan. Malabo ang aking paningin dahil sa pinaghalong ulan at luha. Nararamdaman ko ang bawat butil ng tubig na tila maliliit na karayom na tumutusok sa aking nanlalamig na balat. Ang aking mga binti ay tila gawa sa mabigat na tingga. Bawat hakbang sa basang semento ay isang paghihirap. Napahilig ako sa isang poste ng ilaw. Yakap-yakap ang aking tiyan. Ang tanging nagpapanatili sa akin sa katinoan ay ang mahinang tibok ng puso sa loob ng aking sinapupunan. Isang munting buhay na walang malay sa lupit ng mundong naghihintay sa kanya. Akala ko ay doon na ako hihandusay sa madilim na kalsadang iyon, ngunit isang maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang tumigil sa aking harapan. Ang pagbukas ng pinto ng sasakyan ay nagdulot ng isang pigil na tunog sa gitna ng ragasa ng ulan. Isang matangkad na babae ang lumabas, payong ang tangan, at mabilis na lumapit sa akin. Dalisay, Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Ang tinig ni Attorney Elena, ang matapat na abogado at matalik na kaibigan ng yumaong si Lolo Donato, ay puno ng pagkabigla at galit. Hindi ko na nagawang sumagot. Ang lahat ay naging itim. Nabalik lamang ang aking kamalayan nang maramdaman ko ang haplos ng isang mainit at malambot na tuwalya sa aking mga balikat. Wala na ang malupit na hangin at basang damit. Narito ako ngayon sa loob ng isang silid na amoy lavender at bagong timplang tsa. Ang dilaw na ilaw ng lampara ay nagbibigay ng init na matagal nang ipinagkait sa akin sa mansyon ng mga Langston. Uminom ka muna nito, malumanay na sabi ni Attorney Elena habang iniaabot sa akin ang isang tasa. Ang usok mula sa tsaa ay humahalimuyak sa hangin, tila isang mahinahong yakap sa aking nagigimbal na diwa. Tiningnan ko siya, ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin habang hawak ang porselanang tasa. Attorney, bakit niyo po ako tinulungan? Wala na po akong maibabayad sa inyo. Kinuha na nila ang lahat, maging ang dangal ko bilang asawa. Umupo si Attorney Elena sa aking tapat.
Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng malasakit. Dalisay, matagal na kitang hinahanap. Simula nang mamatay si Donato Langston, alam kong hindi magiging madali ang buhay mo sa kamay ni Victoria. Ngunit may isang bagay kang hindi alam. Isang bagay na sadyang ipinatago sa akin ng iyong lolo Donato hanggang sa dumating ang araw na itaboy ka nila. Kumuha siya ng isang makapal na brown envelope mula sa kanyang bag. Ang tunog ng papel na inilalabas niya ay tila isang hudyat ng bagong yugto. Inilatag niya sa harap ko ang isang dokumento na may tuyong selyo at pirma na pamilyar sa akin. Ang pirma ni Lolo Donato, ang tanging tao sa pamilyang iyon na tumuring sa akin bilang tunay na apo. Ano po ito? Tanong ko, halos pabulong. Ito ang lihim na addendum ng huling habilin ni Donato. Paliwanag ni Elena. Alam ng matanda na si Rafael ay mahina at si Victoria ay sakim. Alam niyang waldasin nila ang kayamanan ng mga Langston sa loob lamang ng ilang taon. Kaya bago siya mamatay, inilipat niya ang kontrol ng Langston Trust Fund at ang lahat ng titulo ng kanilang mga lupain sa isang trustee. Nanlaki ang aking mga mata habang binabasa ang pangalang nakasulat sa ibaba ng dokumento. Ako? Pero, paano? Isa lang akong hamak na manugang na galing sa hirap. Iyon mismo ang dahilan, tugon ni Elena. Sabi ni Donato, ikaw lang ang may pusong tapat at utak na matalas para protektahan ang kumpanya. Ikaw ang itinalaga niyang tagapangalaga. Ang mansyon na tinitirhan nila, ang mga lupang kinatatayuan ng kanilang mga negosyo. Sa ilalim ng batas, ikaw ang may huling say sa lahat ng ito. Pinatira ka lang nila doon, Dalisay, dahil hinayaan mo sila. Ngayong itinapon ka nila. Wala na silang legal na proteksyon. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito katuwaan, kundi isang mabigat na responsibilidad. Habang iniisip ko ang mukha ni Victoria, nang buhusan niya ako ng alak at ang malamig na mga mata ni Rafael habang ipinagpapalit ako sa iba, unti-unting namuo ang isang matibay na pasya sa aking puso. Hindi ko ito ginusto, attorney, sabi ko. Ang aking tinig ay unti-unting tumitapang. Gusto ko lang silang mahalin, pero tinuruan nila akong maging matigas. Tinuruan nila akong lumaban para sa anak ko. Hinawakan ni Attorney Elena ang aking kamay. Hindi mo lang pag-aari ang kumpanya, Dalisay. Hawak mo ang bawat hininga nila. Isang lagda mo lang. Maaari silang magising na wala ng bubong sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Tumingin ako sa bintana, kung saan ang ulan ay tila humuhupa na. Ngunit ang baha sa labas ay nananatili pa rin. Ang bawat patak ng tubig sa salamin ay tila nagpapaalala sa akin ng bawat luhang ibinuhos ko para sa mga taong walang utang na loob. Kailan tayo magsisimula? Tanong ko. Ngumiti si Attorney Elena, isang nangiting puno ng lihim na tagumpay. Magpahinga ka muna. Palakasin mo ang iyong katawan at ang bata. Sa ngayon, hayaan muna natin silang magdiwang sa kanilang akalang tagumpay. Hayaan nating isipin nilang nanalo sila. Ngunit sa aking isipan, nakikita ko na ang hinaharap. Ang bawat sentimo na kinuha nila sa aking pagkatao ay babawiin ko ng may kasamang interes. Bawat kalyo sa aking palad ay isang kwento ng katangahan na noon ay tinawag kong pag-ibig. Ngunit ngayon, tinitingnan ko ang mga ito hindi bilang marka ng aking paglilingkod, kundi bilang mga resibo ng utang na kailanman ay hindi nila mababayaran. Habang nakaupo ako sa tapat ng malawak na bintana sa silid ni Attorney Elena, pinagmamasdan ko ang aking sariling mga kamay. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng umaga, kitang-kita ang mga gasgas, ang mga bahagyang pangingitim ng balat sa pagitan ng aking mga daliri at ang tigas ng aking mga palad. Ito ang mga kamay na humawak sa kumpanya ng mga Langston noong muntik na itong gumuho 3 taon na ang nakalilipas.
Habang si Rafael ay abala sa paggastos ng pera sa mga bar at pakikipaghalubilo sa mga maling tao, ako ang nananatili sa madilim na opisina hanggang madaling araw. Naalala ko pa ang amoy ng kape na hinaluan ng pagod, ang tunog ng electric fan na tila sumasabay sa pintig ng aking sumasakit na ulo habang tinitingnan ko ang mga luma at magulong record ng kumpanya. Ako ang nag-ayos ng lahat. Ako ang nakiusap sa mga supplier. Ako ang nagpuyat para mahanap ang nawawalang pondo na winaldas ni Rafael. Ngunit kapag dumadating ang umaga, papasok si Rafael sa opisina na tila siya ang bayani, habang ako ay pinapauwi niya sa likod ng sasakyan para hindi makita ng mga empleyado ang aking hulas na anyo. Dalisay, bakit ba ang dumi-dumi mo lagi? Ang boses ni Doña Victoria ay tila isang lason na muling bumubulong sa aking pandinig. Ang amoy mo ay laging amoy kusina o amoy pawis. Anak ka nga talaga ng labandera. Kahit anong gawin naming pagbibihis sa'yo, lumalabas at lumalabas pa rin ang pagiging hampas lupa mo. Isang gabi, matapos kong isalba ang isang malaking kontrata para sa kanila, nagluto ako ng paboritong adobo ni Victoria. Inayos ko ang hapagkainan, umaasang kahit isang salamat ay matanggap ko. Ngunit nang makita niya ang pagkain, itinulak niya ang pinggan ng malakas. Ang tunog ng porselanang tumama sa sahig ay tila ang tunog ng aking sariling dignidad na nababasag. Hindi ko kakainin ang luto ng isang taong ang mga kuko ay puno ng dumi ng trabaho, sabi niya habang nakatakip ang ilong. Rafael, pagsabihan mo ang asawa mo. Nakakahiya siya sa mga bisita natin mamaya. At si Rafael, tumingin lang siya sa akin ng may pandidiri bago sumunod sa kanyang ina. Walang salita ng pagtatanggol, walang haplos ng pag-unawa. Doon ko natutunan na sa bahay na yon, ang sakripisyo ay hindi pinahahalagahan. Ito ay inaasahan na parang isang obligasyon ng isang alipin. Dalisay? Ang tinig ni Attorney Elena ang nagbalik sa akin sa kasalukuyan. Nakahanda na ang mga papeles. Kailangan mong pag-aralan ang bawat detalye ng management ng asyenda. Hindi na sapat ang pagiging masipag. Kailangan mong maging matalas. Tumango ako at kinuha ang makapal na libro ng mga batas at dokumento. Sa bawat pahinang aking binubuklat, nararamdaman ko ang unti-unting pagbabago sa loob ko. Ang dating dalisay na mahiyaing magsalita ay dahan-dahang natutunaw. Ang bawat pangungutya ni Victoria ay naging gasolina para sa apoy ng aking determinasyon. Hindi na ako ang babaeng tinititigan niyo lang mula sa itaas ng inyong mga hagdan. Bulong ko sa aking sarili. Ang mga kamay na ito na itinuring niyong marumi, ang siyang kukuha sa lahat ng inyong kinatatayuan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa mansyon ng mga Langston, alam kong abala sila sa paghahanda para sa kanilang susunod na malaking party. Iniisip nilang ang pag-alis ko ay ang pag-alis ng isang pabigat. Hindi nila alam, ang pag-alis ko ay ang paghugot ng huling matibay na haligi ng kanilang bahay. Habang nag-aaral ako, narinig ko ang mahinang pagkatok ni Elena sa pinto. May dala siyang isang sobrang puti na may tatak ng bangko. Nagsimula na ang unang hakbang, sabi ni Elena nang may makahulugang ngiti. Ipinadala na ang notice of default sa mansyon dahil sa ilalim ng pangalan mo ang guarantee ng kanilang huling utang at dahil hindi ka na bahagi ng kanilang pamilya, binawi na ng bangko ang kanilang credit line. Isinara ko ang libro. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napalitan ng isang malakas na pintig ng kaba at pananabik. Nai-imagine ko ang mukha ni Victoria kapag binasa niya ang sulat na yon sa gitna ng kanyang marangyang almusal. Ang pait ng kahapon ay nagsisimula nang maging tamis ng paghihiganti. Ngunit ito ay simula pa lamang. Gusto kong makita silang unti-unting mawalan ng hangin, gaya ng pagkakait nila sa akin ng pagkakataong huminga sa loob ng 10 taon. Ang isang bahay na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan at pang-aapi ay tila isang mansyong ginto ang pintura, ngunit anay na ang loob.
Isang malakas na ihip lang ng tadhana, unti-unti na itong magkakalas-kalas hanggang sa tanging alikabok na lamang ang maiwan. Habang iniinom ko ang aking mainit na gatas sa balkonahe ng bahay ni Attorney Elena, binabasa ko ang ulat na ibinigay niya sa akin tungkol sa nangyayari sa loob ng mansyong Langston. Hindi ko kailangang naroon para makita ang kaguluhan. Sapat na ang mga balitang nakakarating sa akin para mabigyang buhay sa aking isipan ang unti-unting pagguho ng kanilang mundo. Isang buwan na ang nakalilipas mula nang itapon nila ako sa ulan at tila kasabay ng aking pag-alis ang paglisan din ng kaayusan sa kanilang buhay. Sa loob ng mansyong yon, ang umaga ay hindi na nagsisimula sa halimuyak ng bagong luto at masustansyang almusal. Wala na ang dalisay na gumigising ng 4:00 ng madaling araw para siguraduhing ang kape ni Victoria ay may tamang timpla ng tamis at pait. Ngayon, ang maririnig na lamang ay ang matitinis na sigaw ni Victoria sa mga bagong katulong na hindi tumatagal ng higit sa 1 linggo. Ang bawat baso na hindi maayos ang pagkakalinis at ang bawat sulok na may alikabok ay nagiging mitya ng kanyang walang katapusang galit. Ngunit ang pinakamalaking tinik sa lalamunan ni Victoria ay si Cassandra. Ang babaeng ipinalit sa akin ni Rafael ay tila isang porselanang manika. Maganda tingnan, ngunit walang pakinabang sa loob ng bahay. Si Cassandra ay lumaki sa yaman at luho. Hindi siya marunong humawak ng sandok, lalong hindi niya alam kung paano patakbuhin ang isang malaking sambahayan. Ang mga mamahaling kurtina ay nagsisimula ng mangitim dahil walang nag-uutos na labhan ang mga ito. Ang mga halaman sa garden na dati ay maingat kong dinidiligan ay unti-unti nang natutuyo at nagiging kulay kape sa ilalim ng araw. Rafael, anong klaseng pagkain ito? Narinig kong muling isinalaysay ni Elena ang balitang nakuha niya mula sa isang dating katulong. Sunog ang itlog at ang kanin ay hilaw. Hindi ba marunong mag-utos ang babaeng yan? At si Rafael, ang lalaking akala ay makakahanap ng langit sa piling ng isang mayamang tagapagmana, ay ngayoy nakalubog sa impyerno ng realidad. Sa opisina, ang mga proyektong dati ay ako ang gumagawa ng plano ay isa-isang tinatanggihan ng mga kliyente. Ang mga investor ay nagsisimula ng kabahan dahil sa mga maling desisyon ni Rafael. Ang kanyang kawalang kakayahan na humawak ng tao at pera ay lumalabas na ngayong wala na ako sa kanyang likuran para magtakip ng kanyang mga pagkakamali. Isang hapon, habang nag-aayos ng gamit si Victoria sa kanyang silid, napansin niya ang isang maliit na butas sa kanyang paboritong silk na kurtina. Dati, sa isang kisap mata lang ay tatahiin ko yon nang maingat na tila walang nangyari. Ngunit ngayon, habang hinahawakan niya ang punit na tela, tila doon lamang nanuot sa kanyang isipan ang isang mapait na katotohanan. Ang bawat ginhawa na tinatamasa niya sa loob ng 10 taon ay nagmula sa mga kamay na tinawag niyang marumi. Ang bawat segundong wala siyang iniisip na problema sa bahay ay dahil may isang dalisay na sumasalo ng lahat ng bigat. Naramdaman niya ang panunuyo ng lalamunan habang tinititigan ang butas. Ang mansyong dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila nagsisimula ng amoy mantsa at luma. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng katahimikang dala ng aking pagsisilbi. Isang katahimikang ngayon ay napalitan ng ingay ng pag-aaway nila ni Rafael tungkol sa lumiliit nilang pondo sa bangko. Hindi ito maaari. Bulong ni Victoria sa sarili habang hinihigpitan ng kapit sa tela hanggang sa lalong lumaki ang punit. Hindi tayo babagsak ng dahil lang sa isang hamak na babae. Ngunit ang tadhana ay may mas malupit na plano. Isang gabi, habang nagtatalo ang mag-ina sa harap ng mga tumpok ng bayarin na hindi na nila kayang bayaran, isang tawag ang dumating mula sa kanilang abogado. Isang misteryosong investor ang lumitaw mula sa kung saan, isang taong may sapat na yaman para bilhin ang lahat ng kanilang utang mula sa bangko. Sino siya?
Tanong ni Rafael, ang boses ay puno ng desperasyon at kaunting pag-asa. Sino ang gustong tumulong sa atin sa ganitong panahon? Hindi ko alam ang kanyang pangalan. Sagot ng abogado sa kabilang linya. Ang alam ko lang, hawak na niya ang bawat titulo ng inyong mga lupain. At may isang kondisyon siya para hindi kayo tuluyang ma-foreclose. Napatigil ang pagtibok ng aking puso habang kinukwento ito ni Elena sa akin. Ang misteryosong investor na yon na dahan-dahang humihigpit ang hawak sa leeg ng mga Langston ay walang iba kundi ang korporasyong itinayo namin sa ilalim ng aking pangalan. Hinawakan ko ang aking tiyan at ngumiti ng mapait. Ang anay ay tapos na sa pagngat-ngat sa loob ng kanilang mansyon. Ngayon, oras na para gibain ang pader na tanging nagpoprotekta sa kanila mula sa labas. Sabi nila, ang sakit ng panganganak, ang pinakamatinding dusa na kayang tiisin ng isang babae. Ngunit habang nakahiga ako sa puting kama ng ospital, hinihingal at basang-basa ng pawis, napagtanto ko na ang hapdi ng bawat hilab ng aking tiyan ay wala pa sa kalingkingan ng pait ng pagtataksil na iniwan ni na Rafael sa aking puso. Sa loob ng silid na yon, na tanging ang mahinang tunog ng aircon at ang tibok ng aking sariling puso ang naririnig, isinilang ko ang aking anak. Walang asawang humahawak sa aking kamay. Walang biyenang naghihintay sa labas na may dalang bulaklak at kagalakan. Ngunit sa bawat pag-irik ko, tila inilalabas ko rin ang lahat ng lason ng nakaraan. Kasabay ng unang tinig ng aking sanggol, isang malakas at masiglang hudyat ng buhay na nagpuno sa katahimikan ng silid, ay ang pagtulo ng aking mga luha. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng paglaya, hope. Bulong ko habang dahan-dahang inilalagay ng nurse ang mainit at maliit na katawan ng aking anak sa aking dibdib. Hope ang pangalan mo dahil ikaw ang pag-asa na bumangon sa akin mula sa hukay. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang malaking hamon na hinaluan ng tamis. Sa ilalim ng paggabay ni Attorney Elena, ang aking buhay ay nahati sa dalawang mundo. Sa gabi, ako ay isang ina na puyat, nagpapalit ng lampin at humuhuni ng mga oyayi habang tinititigan ng maamo at inosenteng mukha ni Hope. Ngunit sa umaga, habang mahimbing ang tulog ng aking anak, ang aking silid ay nagiging isang silid-aralan. Ang mga libro tungkol sa pananalapi, batas sa lupa at estratehiya sa negosyo ang naging mga bagong kaibigan ko. Dito ko naranasan ang tunay na self-healing. Hindi ito nakuha sa paglimot, kundi sa pagbuo ng bagong bersyon ng aking sarili. Ang dating dalisay na nakayuko at laging nakasuot ng kupas na duster ay unting naglaho. Sa tulong ng tamang pagkain, sapat na pahinga at higit sa lahat, ang kapayapaan ng isip, nagbago ang aking anyo. Ang aking balat na dati ay tuyo at sunog sa init ng kusina ay naging makinis at tila may sariling ningning. Ang aking mga kamay, bagamat meron pa ring mga peklat ng nakaraan, ay maingat na inalagaan hanggang sa maging malambot ngunit matatag. Kapag tumitingin ako sa salamin, hindi ko na nakikita ang inday ng mga Langston. Nakikita ko ang isang babaeng may matalim na tingin, tuwid na tindig, at pusong gawa sa asero. Dalisay, handa ka na, sabi ni Elena, isang hapon habang pinapanood niya akong magsuot ng aking unang power suit. Isang madilim na asul na kasuotan na saktong-sakto sa aking bagong hubog na katawan. Hindi ka lang maganda. Mukha kang isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Isang umaga, nagpasya akong magmaneho patungo sa kalsadang kinalalagyan ng opisina ng Langston Group. Hindi ako bumaba ng sasakyan. Nanatili lamang ako sa loob, nakatago sa likod ng madilim na salamin ng bintana. Mula sa malayo nakita ko si Rafael na bumaba. Mula sa kanyang sasakyan, mukha siyang pagod, gusot ang kanyang polo, at balisa ang kanyang mga mata habang tinititigan ang malaking karatulan ng kumpanya na tila ba natatakot siyang bigla itong mawawala. Napangiti ako ng mapait,
Noong nandoon ako ang nag-aayos ng kanyang mga gamit bago siya pumasok. Ngayon, kahit ang sarili niyang anyo ay hindi na niya maayos. Tumingin ako sa car seat sa aking tabi, kung saan mahimbing na natutulog si Hope. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman ko ang aking lakas. Ang kanyang unang ngiti sa akin kaninang umaga, bago kami umalis, ay tila isang lisensya. Isang pahintulot na maging malupit sa mga taong walang awang nagtapon sa amin. Kaunti na lang, anak. Bulong ko habang dahan-dahang inaapakan ng silinyador para umalis sa lugar na yon. Ang bawat pag-iyak nating dalawa sa ulan noon ay papalitan ko ng bawat luhang ibubuhos nila sa harap natin. Habang pabalik ako sa aming bagong tahanan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Elena. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa kamay na namin. Ang bawat utang ng mga Langston ay formal na nang nalipat sa ilalim ng aking korporasyon. Sila ay nakatayo na ngayon sa lupang hindi na nila pag-aari. Sa loob ng gusaling ako na ang may-ari at humihinga ng hangin na may presyong kailangan na nilang bayaran. Ang karma ay hindi laging dumarating na may kasamang kidlat at kulog. Minsan, dumarating ito sa anyo ng isang tahimik na bahay, isang bakanteng hapagkainan, at ang malamig na katotohanan na ang bawat taong akala mo ay kaibigan ay mga anino lamang na naglalaho kapag wala na ang ilaw ng iyong kayamanan. Sa loob ng mansyong Langston, ang hangin ay hindi na amoy, sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Ngayon, ang bawat sulok ay may amoy ng alikabok at pagkabulok. Ang mga malalaking bintana na dati ay nagniningning ay tila may mga mantsa na hindi na maalis-alis, gaya ng mantsa sa pangalan ng kanilang pamilya. Nakaupo si Doña Victoria sa kanyang paboritong silya sa dulo ng mahabang mesa, hawak ang kanyang telepono. Ngunit sa bawat numerong kanyang tinatawagan, tanging ang boses ng operator o ang malamig na pagtanggi ng kanyang mga dating amigas ang kanyang natatanggap. Pasensya na, Victoria. Kailangan naming unahin ang sarili naming negosyo, ang sabi ng isa niyang kaibigan bago nito ibaba ang tawag ng walang pasintabi. Ibinagsak ni Victoria ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng plastik na tumama sa matigas na kahoy ay umalingaw-ngaw sa malawak at tahimik na silid. Walang lumapit na katulong para tanungin kung ayos lang siya. Wala nang dalisay na agad ay magdadala ng baso ng tubig para pakalmahin ang kanyang loob. Ang mga huling katulong ay umalis na rin nitong nakaraang linggo dahil 3 buwan na silang hindi napapasahod. Pumasok si Rafael sa silid. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa puyat at alak. Mama, kailangan na nating ibenta ang asyenda sa Batangas. Iyon na lang ang natitirang paraan para mabayaran ang interest sa bangko. Kung hindi, kukunin nila pati ang bahay na ito sa susunod na buwan. Hindi, sigaw ni Victoria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Iyan ang huling simbolo ng kapangyarihan natin, Rafael. Hindi tayo pwedeng mamuhay sa isang apartment lang na parang mga squatter. Wala na tayong pagpipilian. Sigaw ni Rafael pabalik. Ang kanyang desperasyon ay tuluyan ng bumabaha. Inubos ni Cassandra ang huling laman ng credit card ko bago siya lumayas kahapon. Ninakaw niya pati ang mga relo ko. Mama, gising! Bangkarote na tayo! Napatigil si Victoria. Ang katahimikan sa pagitan ng mag-ina ay tila isang mabigat na kumot. Isang matinding pait ang gumuhit sa mukha ni Victoria nang maalala niya si Cassandra, ang babaeng akala niya ay magliligtas sa kanila. Ngunit siya pa palang uubos sa natitirang mumo ng kanilang yaman. Dali-daling hinalughog ni Rafael ang mga papeles sa loob ng cabinet sa opisina. Ang tunog ng pagkakalas ng mga folder ay mabilis at magulo. Hahanapin ko ang titulo. Maghahanap ako ng buyer ngayon din. Ngunit matapos ang ilang minuto, ang mukha ni Rafael ay nawalan ng kulay. Hawak niya ang isang lumang dokumento na may lagda ni Lolo Donato. Hindi maaari. Bakit ngayon ko lang ito napansin? Ano iyon? Tanong ni Victoria habang lumalapit sa kanyang anak.
ang asyenda, at ang lupang kinatatayuan ng mansyong ito, hindi natin ito pwedeng ibenta ng walang pirma ni Dalisay, bulong ni Rafael. Nakalak ang mga titulo sa ilalim ng isang trust fund na si Dalisay ang tanging trustee. Mama, hawak niya ang leeg natin. Napaupo si Victoria sa sahig. Ang kanyang mamahaling bestido ay sumayad sa dumi ng sahig na matagal nang hindi nawawalisan. Nakaramdam siya ng matinding gutom, isang gutom na matagal na niyang hindi nararamdaman dahil lagi siyang busog sa luho. Tumayo siya at naglakad patungo sa kusina. Umaasang may natira pang pagkain. Binuksan niya ang refrigerator, ngunit tanging ang amoy ng panis na gatas ang sumalubong sa kanya. Sa ibabaw ng counter, nakita niya ang isang platitong may latak ng malamig na kanin at isang piraso ng tuyong isda. Ang mismong pagkaing madalas niyang ibigay kay Dalisay noon bilang parusa. Sa tindi ng gutom, kinuha ni Victoria ang kanin gamit ang kanyang mga daliri at isinubo ito. Ang bawat nguya niya ay may kasamang luha ng kahihiyan. Ito ang lasa ng karma. Ang lasa ng pagkaing itinuring niyang basura ay siya na ngayong bumubuhay sa kanya. Habang nagdurusa ang mga Langston sa loob ng kanilang madilim na palasyo, ako naman ay nakaupo sa loob ng isang malambot na leather seat sa likod ng aking sasakyan. Pinagmamasdan ko ang mga gusali ng Makati habang binabagtas namin ang daan patungo sa isang tanyag na hotel. Isang puting sobre ang inabot sa akin ni Attorney Elena. Handa na sila, Dalisay. Ang bangko ay nagpadala na ng formal na paanyaya para sa isang secret meeting. Akala nila ay isang mayamang investor ang makakaharap nila para isalba sila sa utang. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang tagapagligtas na inaasahan nila ay ang taong pinakakinasusuklaman nila. Sabi ko habang tinititigan ang aking refleksyon sa maliit na salamin. Ang aking suot na perlas ay nagniningning, tila simbolo ng aking muling pagkabuo mula sa ilalim ng dagat. Nakarating kami sa hotel. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang malamig na hangin ng lobby ay sumalubong sa akin habang papaakyat ang elevator. Nararamdaman ko ang mabilis na pintig ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Ang pintuan ng penthouse suite ay bumukas ng walang ingay. Sa loob, nakita ko ang dalawang anino na nakaupo sa gitna ng malawak na silid. Nakatalikod sa akin habang nakatingin sa magandang tanawin ng lungsod. Sila ay sina Victoria at Rafael, may hawak na baso ng tubig, naghihintay sa kanilang huling pagkakataon. Good evening! Ang aking tinig ay matatag, malamig, at puno ng awtoridad na tila isang hudyat ng paghuhukom. Dahan-dahang lumingon ang dalawa. Ang tunog ng pagbagsak ng baso mula sa kamay ni Rafael at ang pagkabasag nito sa sahig ay ang tanging ingay na bumasag sa katahimikan. Akala niyo ba ay ganoon kadaling ibaon sa limot ang isang buhay na inyong niyurakan? Akala niyo ba ay mananatili akong nakalubog sa putik habang kayo ay nagpapakasasa sa kayamanang hindi naman sa inyo? Ang boses ko ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa aking mga labi ay tila malamig na hangin na nagpapatigil sa pagdaloy ng dugo ni Rafael at Victoria. Sa gitna ng marangyang penthouse suite, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagniningning sa labas ng malalaking bintana, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nakatayo ako ng tuwid. Ang aking kamay ay dahan-dahang hinahaplos. Ang aking perlas na kwintas, isang simbolo ng tibay na nabuo mula sa matinding pressure at dilim. Ang baso na nahulog mula sa kamay ni Rafael ay nagkalas-kalas sa sahig. Ang mga piraso ng kristal ay kumalat sa makapal na karpet na tila mga bituing bumagsak. Nanatili siyang nakatulala. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas at ang kanyang mga mata ay pilit na inuunawa kung ang babaeng nasa harap niya ay ang Dalisay na dati niyang inaapi. Di Dalisay
Ang tanging lumabas sa nanginginig na labi ni Rafael, "Paanong... Bakit ikaw ang narito?" Si Doña Victoria naman ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas ay kakikitaan ngayon ng matinding takot na pilit niyang itinatago sa likod ng isang galit na anyo. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Tila ba yun na lamang ang nagpapanatili sa kanya para hindi tuluyang manghina. "Anong klaseng palabas ito?" sigaw ni Victoria. Bagamat ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng katahimikan. "Saan ka kumuha ng perang pambayad sa hotel na ito? Nagnakaw ka ba ulit? Rafael, tawagan mo ang mga pulis. Ang hampas lupang ito ay pumasok dito para pagtawanan tayo." Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting walang init, isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Lumakad ako patungo sa kanila. Ang tunog ng aking mga takong sa sahig ay tila isang martilyo na tumatama sa kabaong ng kanilang mga pangarap. Inilapag ko ang isang itim na folder sa ibabaw ng mesa. "Basahin niyo," sabi ko sa mahinahong tono. "Huwag kayong mag-alala, Victoria. Hindi ako nagnakaw. Ang lahat ng nakasulat diyan ay resulta ng bawat patak ng pawis ko na binaliwala niyo sa loob ng 10 taon. Ang bawat sentimong utang niyo sa bangko, ang bawat titulo ng lupa na isinangla niyo para lang mapanatili ang inyong peking dangal. Lahat ng iyon ay pag-aari ko na ngayon." Dali-daling binuksan ni Rafael ang folder. Ang tunog ng mabilis na paglipat ng mga pahina ay ang tanging ingay sa silid. Habang binabasa niya ang mga dokumento, unti-unting nawawalan ng kulay ang kanyang mukha hanggang sa maging kasing puti na siya ng papel na hawak niya. "Hindi ito maaari. Ang D-Gold Holdings. Ikaw ang may-ari nito?" Bulong ni Rafael habang tinititigan ang aking pangalan bilang sole proprietor. "Dalisay, ang lahat ng utang namin, hawak mo na? Mula sa bubong ng mansyong tinitirhan nyo hanggang sa lupang kinatatayuan ng inyong kumpanya." Tugon ko habang diretsong nakatingin sa mga mata ni Victoria. "Lahat ng yun ay akin na. At narito ako ngayon para sabihin sa inyo ang inyong mga opsyon. Maari kayong lumayas ng kusa sa loob ng 48 oras o hayaan niyong ang mga sheriff ang kumuha sa inyo sa harap ng lahat ng inyong mga kapitbahay. Wala kang karapatan!" Sigaw ni Victoria habang sinusubukang abutin ang aking buhok. Ngunit mabilis na humarang si Attorney Elena at ang aking mga security. "Inampun ka lang namin. Pinakain ka namin. Utang mo sa amin ang buhay mo." "Utang?" Natawa ako ng bahagya, ngunit ang tunog ng aking tawa ay tila isang hagupit. "Victoria, sa loob ng 10 taon ako ang nagluto, naglaba at nag-ayos ng buhay niyo ng walang sahod. Sa loob ng 10 taon, ang talino ko ang nagligtas sa kumpanya niyo habang winawaldas ng anak mo ang pera sa mga babae niya. Kung may utang man dito, kayo iyon. At narito ako para maningil ng may kasamang interes." Biglang lumuhod si Rafael sa aking paanan. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa aking mga mamahaling sapatos. Ang tunog ng kanyang paghikbi ay tila isang nakakaawang musika sa aking pandinig. "Dalisay, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Pero isipin mo ang bata, yung anak natin. Para sa kanya, ibalik mo sa amin ang mansyon. Magbabago ako. Pangako." Naramdaman ko ang matinding hapdi sa aking puso nang banggitin niya ang aking anak. Ang lalaking ito na kumuwestiyon sa dangal ng aking dinadala noon, ngayon ay ginagamit ang bata para sa kanyang sariling kapakanan. Dahan-dahan kong inilayo ang aking paa mula sa kanyang kapit. "Huwag mong gamitin ang anak ko para isalba ang sarili mo, Rafael." Sabi ko, ang boses ko ay puno ng puot. "Ang batang yun ay wala ng ama simula noong gabing itinapon niyo kami sa ulan. Ang batang yun ay buhay dahil sa akin, hindi dahil sa pangalan mong nabubulok na." Tumingin ako sa kanilang dalawa sa huling pagkakataon. Ang 2 taong dati
ay tinitingala ko bilang aking pamilya. Ngayon ay tila maliliit na insekto na lamang sa aking paningin. Hindi ako narito para magpatawad. Ang huling sabi ko bago tumalikod. Narito ako para siguraduhin na mararamdaman nyo ang bawat segundong hirap na ipinaranas nyo sa akin. Habang naglalakad ako palabas ng suite, narinig ko ang histeryosong sigaw ni Victoria at ang desperadong pagtawag ni Rafael sa aking pangalan. Ngunit hindi ako lumingon. Sa labas, ang dilim ng gabi ay hindi na nakakatakot. Ang bawat ilaw ng lungsod ay tila mga sulo na tumatanglaw sa aking landas tungo sa ganap na hustisya. Ganito na lang ba ang katapusan nila? Ang mamakaawa sa taong itinuring nilang basura? O mayroon pa silang itinatagong alas na hindi ko pa nakikita? Ang dangal na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay tila isang kastilyong buhangin. Maaari itong magmukhang matibay sa ilalim ng sikat ng araw, ngunit sa oras na humalik ang unang alon ng katotohanan, wala itong magagawa, kundi ang maglaho at mabalot ng limot. Kinabukasan, ang bawat pahayagan sa bansa at ang bawat screen ng mga cellphone ay naglalaman ng iisang balita. Ang pamilya Langston, ang pamilyang itinuturing na simbolo ng yaman at kapangyarihan sa lipunan, ay pormalan ng idineklarang bangkarote. Ngunit hindi lang iyon. Kasabay ng kanilang pagbagsak sa pananalapi ay ang paglantad ng kanilang mga lihim na transaksyon at ang pekeng marangyang buhay na matagal na nilang ipinaparada. Ang palabas na maingat nilang inalagaan ay tuluyan ng gumuho sa harap ng madla. Habang nakaupo ako sa aking opisina, pinapanood ko sa telebisyon ang mga ulat ng media na nakapalibot sa labas ng kanilang mansyon. Nakita ko ang mga tauhan ng bangko na naglalagay ng mga yellow tape sa malaking gate. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanila, ngayon ay kumuha ng litrato at nagtatawanan sa kanilang kinasapitan. Sa loob ng mansyon, ang ingay ng pag-aaway ni Rafael at Cassandra ay umabot hanggang sa kalsada. Ang tunog ng mga maleta na inihuhulog sa hagdan ay tila mga dagok sa natitirang pagkatao ni Rafael. Hindi ka pwedeng umalis, Cassandra, ang hiyaw ni Rafael na puno ng desperasyon. Sabi mo mahal mo ako. Sabi mo sabay nating palalaki ng bata. Mahal? Ang tinig ni Cassandra ay puno ng pangungutya habang mabilis niyang isinasara ang kanyang mamahaling bag. Rafael, huwag kang maging tanga. Minahal ko ang pangalan mo at ang perang akala ko ay marami ka. Ngayong wala ka ng kahit isang kusing at pati ang mansyong ito ay kukunin na sa'yo. Anong gagawin ko rito? Magtitiis sa amoy ng alikabok at panis na pagkain? No way! Pero ang anak natin. Anak? Narinig ang isang matalim na tawa mula kay Cassandra. Rafael, hindi ako buntis. Ginawa ko lang yon para makuha ang loob ng nanay mong matanda para bilhan ako ng mga alahas. Ngayong nalaman kong peke rin pala ang mga diamanteng ibinigay niya sa akin, wala na akong dahilan para manatili irito. Magsama kayo ng nanay mong mapagmataas sa hirap. Ang tunog ng malakas na pagbagsak ng pinto nang lumabas si Cassandra ay tila hudyat ng ganap na pagkatalo ni Rafael. Ang lalaking ipinagpalit ako sa isang ilusyon ay ngayon naiwan na mag-isa sa gitna ng isang bahay na wala ng laman kundi pagsisisi. Sa kabilang panig ng lungsod, habang pababa ako sa lobby ng aking hotel, biglang sumulpot si Doña Victoria mula sa likod ng isang poste. Ang kanyang anyo ay hindi na makikilala. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang damit ay may mga mantsa, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang matalas na gunting. Ang mga daliri niya ay mahigpit na nakakapit dito hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ikaw! Sigaw ni Victoria habang mabilis na sumusugod sa akin. Sinira mo ang buhay namin. Ikaw na anak ng labandera, papatayin kita. Bago pa man siya makalapit, mabilis na humarang ang aking mga security.
Ang tunog ng pagbagsak ni Victoria sa sahig matapos siyang mapigilan ay tila tunog ng isang tuyong dahon na natapakan. Ang gunting ay tumalsik sa malayo, lumikha ng isang matunog na ingay sa makintab na sahig ng lobby. Victoria, tama na. Sabi ko habang nakatingin sa kanya mula sa itaas. Ang aking tinig ay kalmado, walang bakas ng takot o galit. Hindi ako ang sumira sa buhay niyo. Ang inyong sariling kasakiman at kawalan ng puso ang gumawa niyan. Pinapanood niyo lang ang resulta ng inyong mga itinanim. Hindi pa tapos ito. Hiyaw niya habang pinipigilan ng mga security guard. Babawi ako. Akin ang mansyong yon. Akin ang lahat. Eksaktong sa sandaling iyon, dumating si Attorney Elena kasama ang 3 lalaking naka-uniforme ng pulis. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay seryoso at mabigat. Doña Victoria Langston, tanong ng isang opisyal. Mayroon kaming warrant of arrest laban sa inyo para sa kasong falsification of documents at estafa. Marami kaming nakitang ebidensya ng inyong pangungurakot sa pondo ng kumpanya noong si Lolo Donato pa ang namumuno. Ang mukha ni Victoria ay nawalan ng huling bakas ng tapang. Ang kanyang mga labi ay nanginginig ngunit walang salitang lumabas. Ang tunog ng pag-click ng posas sa kanyang mga manipis na pulso ay tila huling tuldok sa kanyang panahon ng kapangyarihan. Tiningnan ko siya habang dahan-dahang inilalabas ng mga pulis. Sa huling pagkakataon, nagtagpo ang aming mga mata. Wala akong naramdamang saya sa kanyang pagbagsak, tanging isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang babaeng dati ay itinuturing kong hari at reyna ng aking mundo. Ngayon ay tinitingnan ko na lamang bilang isang paalala na ang lahat ng masama ay may hangganan. Dalhin niyo na siya. Mahinahong utos ng pulis. Habang pinapanood ko ang pag-alis ng sasakyan ng pulis, naramdaman ko ang isang mahinang sipa mula sa aking tiyan. Isang paalala mula kay Hope na tapos na ang baha. Ang hangin ay nagsisimula ng maging sariwa at ang langit ay unti-unti nang nagbubukas para sa isang bagong umaga. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat. May isang tao pang kailangang humarap sa kanyang sariling impyerno. Si Rafael. Ang lalaking sumira sa aking puso ay kailangan pang makita kung ano ang nawala sa kanya ng tuluyan. Ang bawat haligi ng tahanang ito ay saksi sa aking pagluha. Ngunit ngayon, ang bawat sulok nito ay magiging saksi sa aking pagbawi. Hindi sapat na makuha ko ang mga titulo at dokumento. Kailangan kong makita ang paglisan ng mga aninong nagdulot ng dilim sa aking buhay. Ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa malalaking bintana ng mansyong Langston, ngunit tila wala na itong ningning na maidudulot sa loob. Ang mga pader na dati ay puno ng mga mamahaling painting ay puro bakas na lamang ng mga pako at alikabok. Naririnig ang bawat kalansing ng mga gamit na isinisilid sa mga kahon at ang bawat hila-hila ng mga sako sa sahig. Ang mga sheriff at mga tauhan ng kumpanya ko ay abala sa pag-imbentaryo ng bawat piraso ng kasangkapan na ngayon ay nasa ilalim na ng aking pangalan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Rafael. Nakaupo siya sa sahig ng dati naming sala, nakasandal sa isang bakanteng pader. Ang kanyang buhok ay hindi na maayos ang pagkakaayos. Ang kanyang polo ay may mantsa ng natapong kape at ang kanyang mga mata ay tila mga balon ng kawalan. Malayo ito sa imahe ng lalaking mapagmataas na nagtaboy sa akin noon. Nang makita niya akong naglalakad papasok, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at tila hindi kayang pasanin ang bigat ng kanyang sariling pagkatalo. Dalisay, ang kanyang boses ay paos at halos pabulungin. Nandito ka na pala para panoorin ang aming pag-alis. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatayo ng tuwid. Hawak ang aking mamahaling bag. Habang pinagmamasdan ang bawat galaw ng mga movers, biglang humakbang si Rafael palapit sa akin.
Bago pa man makaharang ang aking mga bodyguard, mabilis siyang lumuhod sa aking harapan. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga tuhod sa matigas na sahig ay sapat na para maramdaman ang bigat ng kanyang pagpapakumbaba. Humigpit ang kapit niya sa dulo ng aking suot na blazer. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na humihingi ng awa. Dalisay, please, kahit para na lang sa anak natin. Ang kanyang paghikbi ay nagsimulang punuin ang katahimikan ng silid. Huwag mo kaming paalisin dito. Kahit sa dulo na lang kami ng garden tumira. Kahit maging hardinero mo ako. Huwag mo lang kaming itapon sa kalsada. Saan pupunta si Mama kapag nakalabas na siya sa kulungan? Isipin mo ang pinagsamahan natin. Tiningnan ko siya nang may halong pait at pagkasuklam. Dahan-dahan kong binawi ang dulo ng aking damit mula sa kanyang maruming kapit. Anak natin, ulit ko sa kanyang sinabi. Ang aking tinig ay kasing lamig ng yelo. Naalala mo ba noong gabing sinabi mong hindi mo alam kung kanino galing ang batang nasa sinapupunan ko? Naaalala mo ba noong hinayaan mong buhusan ako ng alak ng nanay mo habang pinagtatawanan niyo ang aking kahirapan? Ngayon ay gagamitin mo ang batang yon para isalba ang iyong balat? Nagkamali ako, Dalisay. Bulag ako noon. Hiyaw niya habang sinusubukang abutin ang aking mga kamay. Hindi ka bulag, Rafael. Ikaw ay naging sakim at walang puso. At ang batang tinutukoy mo, si Hope ay hindi na magkakaroon ng amang tulad mo. Mas pipiliin kong lumaki siyang alam na ang kanyang ina ay lumaban kaysa lumaki siyang nakikita ang kanyang ama na isang duwag at mapaglaro. Tumalikod ako sa kanya at naglakad patungo sa dulo ng sala, kung saan naroon ang malaking silya ni Doña Victoria. Ang silyang dati ay hindi ko man lang pwedeng hawakan. Dahan-dahan akong umupo rito. Ang lambot ng velvet na tela ay tila isang haplos ng tagumpay. Mula sa aking kinauupuan, pinanood ko si Rafael habang sa pilitan siyang tinatayo ng mga security guard para ilabas ng mansyon. Mag-impake ka na ng mga personal mong gamit, Rafael, sabi ko habang nakatingin sa kawalan. Dahil sa oras na lumubog ang araw, ang bawat susi ng bahay na ito ay papalitan na. Wala ka nang babalikan dito. Ang tunog ng pagkaladkad sa kanya palabas at ang kanyang mga pagsusumamo na uunti-unting humihina habang lumalayo ay nagsilbing oyayi sa aking mga tainga. Ang mansyong ito, na dati ay tila isang bilangguan para sa akin, ngayon ay naging isang monumento ng aking muling pagsilang. Lumapit sa akin si Attorney Elena. May hawak na isang maliit na folder. Dalisay, tapos na ang lahat ng paglilipat. Ngunit bago tayo matapos, may isang bagay pa akong kailangang sabihin sa iyo. Isang lihim na natuklasan ko habang sinusuri ang mga lumang records ni Donato. Yumukod siya ng bahagya at bumulong sa aking tainga. Ang bawat salitang lumabas sa kanya ay tila isang kidlat na tumama sa aking isipan. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Ang aking mga mata ay napatitig sa malaking pintuan kung saan kakaalis lang ni Rafael. Sigurado ka ba, Elena? Tanong ko. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig. May mga dokumento tayo, Dalisay. Ang katotohanan ay hindi kailanman magsisinungaling. Isang bagong bugso ng emosyon ang lumitaw sa aking dibdib. Isang katotohanang hindi ko inasahan at isang katotohanang magbabago sa turing ko kay Rafael habang buhay. Ang pagpapatawad ay hindi isang regalo na ibinibigay mo sa taong sumira sa iyong buhay. Ito ay isang regalong ibinibigay mo sa iyong sarili upang tuluyan ka nang makalaya mula sa tanikala ng pait at muling makahinga ng maluwag. Gabi na, ngunit maliwanag ang bawat sulok ng aking bagong tahanan sa Hacienda Donato. Ang amoy ng sariwang damo at ang malamig na simoy ng hangin mula sa mga puno ng mangga ay pumapasok sa aking bintana. Tila ba dahan-dahang hinuhugasan ang bawat bakas ng dumi at lason na iniwan ng mansyong Langston sa aking balat. Hawak ko sa aking mga bisig si Hope
na mahimbing na natutulog at may munting ngiti sa kanyang mga labi. Ang init ng kanyang maliit na katawan ay ang tanging gamot na nagpatibay sa aking durog na puso. Hindi ko makalimutan ang ibinulong ni Attorney Elena. Si Rafael. Ang lalaking itinuring na tagapagmana ng mga Langston ay hindi pala tunay na kadugo ni Lolo Donato. Siya ay bunga ng isang lihim na pagkakasala ni Victoria sa ibang lalaki bago pa man mamatay ang ama ni Rafael. Alam iyon ni Lolo Donato at iyon ang dahilan kung bakit sa akin niya ipinagkatiwala ang lahat. Alam niyang walang karapatan si Rafael sa bawat hibla ng yaman ng pamilya. Ang katotohanan ito ay tila isang huling sampal ng tadhana sa mapagmataas na mukha ni Victoria. Kinabukasan, nagpa siya akong dalawin si Rafael sa pansamantalang kulungan kung saan siya naroroon habang hinihintay ang pagdinig sa kanyang mga kaso ng pangungurakot. Ang silid ay mabaho, amoy luma, at amoy pawis. Ang tunog ng mga bakal na rehas na nagsasara sa likuran ko ay tila hudyat na sa pagkakataong ito. Ako na ang malaya at siya na ang bilanggo. Nang makita niya ako, tumayo si Rafael mula sa kanyang manipis na higaan. Ang kanyang anyo ay tila isang multo, maputla, lubog ang mga mata at puno ng takot. Wala na ang mamahaling tuksido, wala na ang bango ng tagumpay. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Dalisay? Ang boses niya ay mahina, tila hanging nawalan ng lakas. Narito ako para ibigay sa iyo ang huling piraso ng katotohanan na nararapat mong malaman, sabi ko, habang pinapanatili ang distansya sa pagitan namin. Rafael, alam ni Lolo Donato ang lahat. Alam niyang hindi kanya tunay na apo. Alam niyang anak ka ni Victoria sa ibang lalaki. Nanigas si Rafael. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay ang tanging ingay na pumuno sa maliit na silid. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at unti-unting nanginig ang kanyang buong katawan hanggang sa mapaupo siya muli sa sahig. Ang huling haligi ng kanyang pagkatao, ang kanyang pangalan, ay tuluyan ng gumuho. Kaya huwag kang magtaka kung bakit sa akin na napunta ang lahat. Pagpapatuloy ko. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa katapatan. At ngayon, Rafael, ibinibigay ko na sa iyo ang huling pagkakataon na magbago. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Tapos na ang gampanin ko sa buhay mo. Tumalikod ako at naglakad palabas. Hindi na pinakinggan ang kanyang mga hikbi at ang pagtawag niya sa aking pangalan. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila pagpunit sa huling pahina ng aming kwento. Pagdating ng hapon, nagmaneho ako patungo sa dalampasigan malapit sa asyenda. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang banayad na musika na nagpapakalma sa aking diwa. Ang hangin ay maalat at sariwa, nagdadala ng pangako ng isang bagong simula. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang aking lumang wedding ring. Tinitigan ko ang gintong singsing na ito, ang simbolo ng 10 taon kong pagtitiis, pagtitiwala, at sa huli, pagkawasak. Hinawakan ko ito nang mahigpit sa aking palad, naramdaman ang lamig ng metal sa huling pagkakataon. Paalam, Dalisay na mahina. Paalam, Dalisay na takot. Bulong ko sa hangin. Buong lakas kong inihagis ang singsing patungo sa gitna ng dagat. Ang tunog ng munting pagbagsak nito sa tubig ay agad na nalamon ng mas malakas na hampas ng alon. Pinanood ko ang paglubog nito hanggang sa wala na akong makitang anumang kinang. Doon, kasabay ng paglubog ng araw, naramdaman ko ang ganap na paghilom ng aking mga sugat. Wala nang galit, wala nang pait. Tanging ang kagustuhang mabuhay para kay Hope at para sa sarili ko ang natitira. Ang asyenda ay hindi na lang lupain. Ito ay magiging isang kanlungan para sa mga babaeng tulad ko na minsan nang itinapon at muling bumangon. Nabalik ang aking diwa
Nang marinig ko ang mahinang iyak ni Hope mula sa sasakyan, mabilis akong lumapit at binuhat siya. Hinalikan ang kanyang noo habang ang langit ay nagpapalit ng kulay mula sa kahel patungo sa malalim na asul. Ang gabi ay hindi na nakakatakot dahil alam kong bukas may bagong liwanag na maghihintay sa amin. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng gintong nakatago sa vault, kundi sa dami ng buhay na iyong nabago at sa kapayapaang namamayani sa iyong puso kapag wala ng ingay ng mundong mapanghusga. 2 taon na ang mabilis na lumipas. Ngayon, ang bawat paggising ko sa umaga ay hindi na sinasalubong ng takot o ng boses na nambubulyaw. Sa halip, ang bumubungad sa akin ay ang halimuyak ng mga namumukadkad na bulaklak ng kape at ang sariwang hangin ng Hacienda Donato. Mula sa balkonahe ng aking opisina, pinagmamasdan ko ang malawak na lupain na dati ay tila isang pangarap lamang. Ang bawat puno, ang bawat gusali, ay saksi sa aking pagsisikap at sa aking muling pagkabuo. Ang Hacienda Donato ay hindi na lamang isang negosyo. Ginawa ko itong bahay dalisay, isang pundasyon at komunidad para sa mga kababaihang tulad ko na naging biktima ng pang-aapi at kawalang katarungan. Dito, binibigyan namin sila ng trabaho, edukasyon, at ang pagkakataong mahanap muli ang kanilang sarili. Habang tinitingnan ko ang mga babaeng masayang nagtatrabaho sa mga taniman, nararamdaman ko ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bayaran ng anumang halaga. "Mommy, look at the butterfly!" Ang masayang sigaw ni Hope habang tumatakbo siya sa damuhan. Suot ang kanyang puting bestido na tila lalong nagpapatingkad sa kanyang kasiglaan. Bumaba ako mula sa balkonahe at sinalubong ang aking anak. Binuhat ko siya at hinalikan sa pisngi. Ninanamnam ang amoy ng kanyang buhok na amoy araw at baby powder. Si Hope ay lumalaking malusog, matalino, at higit sa lahat, malaya. Wala siyang dalang lason mula sa pangalan ng mga Langston. Siya ay isang batang punong-puno ng pag-asa, gaya ng kanyang pangalan. "Dalisay, narito na ang ulat para sa buwang ito," sabi ni Attorney Elena habang lumalapit sa amin. May dalang tablet at ilang dokumento. Ngumiti siya sa amin, isang ngiting puno ng pagmamalaki. Ang ating export ng kape ay umabot na sa Europe. At ang pundasyon, nakatanggap tayo ng parangal mula sa gobyerno bilang Outstanding Women's Empowerment Program. "Salamat, Elena. Hindi ko ito magagawa kung wala ka." Tugon ko habang dahan-dahang ibinababa si Hope para muling makapaglaro. "Kamusta na sila?" Tanong ko, bagamat ang kuryosidad ko ay wala ng kasamang pait. Huminga ng malalim si Elena. Si Doña Victoria ay nagsisilbi pa rin ng kanyang sentensya. Balita ko ay hindi siya nakikipag-usap sa kahit na sino sa loob. Nanatili siyang nakakulong hindi lang sa rehas, kundi sa kanyang sariling nakaraan. Si Rafael naman, nakita raw siya sa isang maliit na bayan sa probinsya. Namumuhay bilang isang hamak na kargador sa palengke. Wala siyang pera, wala siyang kaibigan. Ang huling balita ko ay madalas siyang nakikitang tulala. Tila ba hindi pa rin matanggap ang katotohanang hindi siya ang prinsipeng akala niya. Naramdaman ko ang isang sandali ng katahimikan. Hindi ko na sila kinamumuhian. Ang kanilang buhay ngayon, ang huling ebidensya ng karma. Ang bawat gutom at hirap na ipinaranas nila sa akin ay bumalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw. Isang hapon, nagkaroon ng munting pagtitipon sa asyenda para sa anibersaryo ng pundasyon. Naghanda kami ng mahabang mesa na puno ng mga pagkaing dati ay pinapangarap ko lang. Sariwang seafood, lechon, at mga kakaning gawa sa sarili naming ani. Habang nakatayo ako sa harap ng mahigit 100 kababaihan, lahat sila ay tumayo at nagpalakpakan. Para sa aming reyna, si Doña Dalisay, ang sigaw ng isa sa mga nanay na aming tinulungan. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat. Doon ko natanto na ang pagiging reyna
ay hindi pala nakukuha sa corona, kundi sa pagpili na maging boses ng mga walang boses. Matapos ang piging, habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan para iuwi na si Hope, isang itim at eleganteng sasakyan ang pumarada sa tapat ng aming gate. Dahan-dahang bumukas ang pinto nito. Isang lalaking nakasuot ng formal na suit ang lumabas, isang pamilyar na mukha mula sa mundo ng negosyo, si Mr. Anderson, ang pinakamalaking supplier ng mga makinarya sa bansa. Ngunit hindi siya narito para sa isang simpleng transaksyon. Doña Dalisay, bati niya ng may matinding respeto. Narito ako, hindi para pag-usapan ang ating kontrata. Narito ako dahil may isang mahalagang alyansang iniaalok ang aking kumpanya para sa Bahay Dalisay. Isang alyansa na magdadala sa iyong pundasyon sa buong mundo. Tumingin ako sa kanya, pagkatapos ay kay Hope, at sa malawak na asyenda sa aking likuran. Ang bawat pintong isinara sa akin noon ay nagbukas ng isang malaking daan na hindi ko inakala. Tayo na sa loob, sabi ko nang may matatag na ngiti. Pag-usapan natin ang hinaharap. Ang aking buhay ay hindi na isang melodrama. Ito ay isang kwento ng tagumpay. At sa pagkakataong ito, ako na ang sumusulat ng bawat salita. Sinasabi nilang ang panahon ang naghihilom sa lahat ng sugat, ngunit para sa akin, hindi ang panahon ang gumamot sa aking puso. Ang bawat tawa ng aking anak at ang bawat haplos ng kanyang maliliit na kamay ang siyang unting nagbuo sa mga pira-pirasong bahagi ng aking pagkatao na dati ay isinumpa ko nang hindi na magkakadugtong. Ngayong araw ay ang ika-5 kaarawan ni Hope. Ang buong Hacienda Donato ay balot ng kagalakan at kulay. Ang mga puno ng mangga ay pinalamutian ng mga makukulay na banderitas na marahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Humahalimuyak sa buong paligid ang bango ng bagong luto na bibingka at ang tamis ng tsokolate na inihanda para sa mga bata. Ang bawat sulok ng asyenda ay puno ng ingay ng tawanan, mga tinig ng mga batang malayang nagtatakbo, at mga ina na dati ay lugmok sa pait, ngunit ngayon ay nagniningning ang mga mata sa pag-asa. Nakatayo ako sa gitna ng damuhan, pinapanood ang aking anak. Si Hope ay nakasuot ng isang bestidong kulay rosas. Ang kanyang buhok ay may dekorasyong sariwang bulaklak. Ang bawat hakbang niya ay puno ng sigla. Tila ba hindi siya kailanman nakaranas ng anumang unos? Dalisay, tila ba isang panaginip lang ang lahat ng ito? Mahinahong sabi ni Attorney Elena habang tumatabi sa akin. Inabutan niya ako ng isang baso ng malamig na katas ng prutas. Ang lamig ng baso sa aking palad ay tila isang paalala na totoo ang lahat ng ito. Sariwa pa sa isip ko noong gabing nakita kita sa ilalim ng ulan. Ngayon, tingnan mo ang iyong sarili. Ikaw ang sentro ng liwanag sa lugar na ito. Ngumiti ako at dahan-dahang uminom. Minsan, kailangan nating dumaan sa pinakamadilim na gabi para lang makita ang ganda ng bukang liwayway, Elena. Napansin ko ang isang maliit na sobre sa kamay ni Elena. Alam ko ang ibig sabihin nito. Ito ang huling balita tungkol sa mga Langston. Ano ang balita sa kanila? Huminga ng malalim si Elena bago sumagot. Si Doña Victoria ay tuluyan ng nanghina sa loob ng bilangguan. Sinasabing madalas siyang managinip ng mga gabi sa mansyon, sumisigaw ng mga utos sa mga aninong wala naman doon. Ang kanyang kapangyarihan ay naging kanyang sariling bilangguan. Si Rafael naman, narinig kong nagtatrabaho siya sa isang malayong pantalan. Sinasabing nabubuhay siya sa tira-tirang pagkain at natutulog sa sahig na semento. Wala na siyang balak bumalik dito. Ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nabaon sa limot. Naramdaman ko ang isang sandali ng lungkot para sa kanila. Ngunit agad din itong naglaho, gaya ng usok sa hangin. Wala nang galit sa aking dibdib. Ang kanilang impyerno ay ang katotohanang kailangan nilang mabuhay sa anino ng kanilang mga nagawa. Samantalang ang aking langit ay narito, sa harap ko,
Sa bawat ngiti ng mga taong mahal ko, lumapit sa akin si Hope, hingal na hingal at may hawak na isang piraso ng papel. Mommy, I made this for you. Inabot ko ang papel. Isa itong simpleng drawing ng dalawang tao na magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking puno. Sa itaas, may nakasulat na mga salitang gawa sa makukulay na krayola. You are my hero, Mommy. I love you. Naramdaman ko ang muling pagbalong ng luha sa aking mga mata. Binuhat ko ang aking anak at niyakap siya ng napakahigpit. Ang bawat hirap, ang bawat sampal, ang bawat gabing hindi ako nakatulog dahil sa gutom at takot. Lahat ng iyon ay nagkaroon ng katuturan dahil sa sandaling ito. Mahal na mahal din kita, Hope. Bulong ko sa kanyang tainga habang hinahalikan ang kanyang pisngi. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging matapang. Pagkatapos ng party, nang ang buwan ay nakasabit na sa langit at ang buong asyenda ay payapa na, pumasok ako sa aking opisina. Inilabas ko ang aking lumang diary, ang notebook kung saan ko isinulat ang lahat ng aking panunumbat at sakit nung nagsisimula pa lang akong bumangon. Kinuha ko ang aking panulat at dahan-dahang isinulat ang huling pangungusap sa pahinang yon. Ang tunog ng dulo ng panulat sa papel ay tila isang huling hakbang sa isang napakahabang paglalakbay. Ang kwento ni Dalisay bilang biktima ay tapos na. Ngayon, nagsisimula na ang kwento ni Dalisay bilang isang malayang babae. Isinara ko ang notebook at ipinatong ito sa shelf. Wala nang kaba, wala nang bigat. Ang tanging nararamdaman ko ay ang malalim na kapayapaan na tanging ang isang taong tunay na nakapagpatawad sa sarili ang makakaramdam. Tila isang napakagandang panaginip ang bawat umagang nagigising ako sa Hacienda Donato. Ang sikat ng araw na tumatama sa aking mukha ay hindi na nagdadala ng pangamba, kundi ng isang mainit na yakap mula sa tadhana. Sa aking tabi, dahan-dahang nag-uunat si Hope. Ang kanyang maliliit na hikab ay tila himig ng kapayapaan na bumabalot sa aming tahanan. Wala na ang amoy ng luma at madilim na mansyon. Ang tanging nananatili rito ay ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang bango ng bagong timplang kape na nagmumula sa ibaba. Tumayo ako at lumapit sa malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang mahiyaing Dalisay na nakayuko at laging humihingi ng paumanhin. Ang aking mga mata ay may kislap ng isang taong nakatawid sa pinakamalalim na dagat ng hirap at nakarating sa dalampasigan ng tagumpay. Ang aking mga balikat ay tuwid. Pasa ng responsibilidad ng daan-daang kababaihan sa bahay Dalisay, ngunit hindi ito mabigat. Ito ay aking karangalan. Narinig ko ang mahinang pagkatok ni Attorney Elena sa pinto. Dalisay, handa na ang lahat para sa pagbubukas ng ating bagong paaralan sa asyenda. Maraming bata ang naghihintay sa iyo. Susunod na ako, Elena. Tugon ko ng may ngiti. Bago ako bumaba, muli kong tiningnan ang isang maliit na litrato sa aking mesa. Isang lumang clipping ng balita tungkol sa huling hatol kay Victoria Langston. Sinasabing doon na siya sa loob ng ospital ng bilangguan mamamalagi dahil sa kanyang tuluyang pagkawala sa sariling katinuan. Ang bawat ginto at perlas na dati ay kanyang sinasamba ay wala ng halaga sa mundo ng kanyang mga anino. Si Rafael naman ay nananatiling isang alaala ng isang maling desisyon. Narinig kong hindi na siya muling nagpakita sa lungsod. Tila ba tuluyan ng nilamon ng kahihiyan ang kanyang pagkatao. Hindi ko na sila tinitingnan ng may galit. Ang galit ay isang uri ng pagkakatali sa nakaraan at ako ay matagal nang malaya. Ang kanilang karma ay hindi ang aking tagumpay. Ang aking tagumpay ay ang makitang masaya ang aking anak at ang makitang may pag-asa ang bawat babaeng humihingi ng tulong sa akin. Dahan-dahan kaming bumaba ni Hope sa malawak na hagdanan ng asyenda. Ang tunog ng aming mga hakbang
ay tila isang ritmo ng kagalakan. Sa labas, sinalubong kami ng mga ngiti ng mga manggagawa at ng mga ina na aming tinutulungan. Ang bawat "Salamat, Doña Dalisay" ay tila isang awit na nagpapatunay na ang bawat patak ng aking luha noon ay may katumbas na ligaya ngayon. Lumapit kami sa malaking puno ng mangga kung saan nagtitipon-tipon ang mga bata. Ang hangin ay sariwa, humahalimuyak ang amoy ng basang lupa matapos ang munting ulan kaninang madaling araw. Tumingala ako sa langit na ngayoy malinis at kulay asul. Wala na ang bagyong sumira sa aking mundo. Ang tanging narito ay ang liwanag ng bukang liwayway na hindi na kailanman magdidilim. Hinawakan ko ang kamay ni Hope habang sabay kaming naglalakad patungo sa mga taong naghihintay sa amin. Ang aking puso ay puno, payapa at handa sa anumang bukas na darating dahil sa dulo ng bawat melodramang puno ng sakit. Ang tunay na reyna ay ang babaeng marunong bumangon, magmahal muli, at magpatawad sa kanyang sarili. Ako si Dalisay, at ito ang aking wagas na panalo.